Hello Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yun nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, first card ninyo, we have the Vulture Energy. Ayan, si Vulture Energy, sabi dito, accept the inevitable. Let go of the past and welcome a rebirth to begin. Okay? At maaari na may mga bagay, di ba? Ay talagang totoo, may mga bagay na hindi natin maiiwasan. Pero kailangan na matuto tayong magdesisyon ng maayos, ng mabuti, di ba? Kailangan na mag-focus, 'di ba? At pakiramdaman natin lagi, no, ano man ang ating sitwasyon, lagi nating papakinggan or papakiramdaman kung ano yung message ng divine universe, no, na binibigay niya sa atin. Kasi guidance yan kung paano tayo magpapatakbo ng buhay natin sa araw-araw. Okay? So, sabi din dito, let go of the past and welcome a rebirth to begin. Kasi hindi ka makakapagsimula ng bagong buhay kung punong-puno ka pa rin, no, ng mga bagay-bagay na related sa inyong nakaraan. So, in order for you now to move on with your life and start a new chapter sa buhay mo, kailangan mo na i-let go na muna yung inyong nakaraan. I-let go mo na muna kung ano man yung mga bagahe pa ninyo from your past para na makapag-welcome na kayo, makaapak na kayo doon sa new beginning na iwa-welcome naman ninyo kung ano yung meron sa ngayon. Diba? Kung ano ang opportunity nandiyan dyan sa buhay mo facing you at this time. Okay? So, we have the energy of the Ren. Yan, sabi dito, be bold and confident. Use all of your resources to create your dreams. Ayan, kasi nga naman, lahat tayo, we are all equipped with something na magagamit natin para ma-achieve natin ang mga pangarap natin, ang mga goals natin, ang mga gusto natin sa buhay. Kaya hindi po pwedeng titingin-tingin na lang tayo sa iba na mabuti pa siya, nakamit na niya yung pangarap niya, mabuti pa siya, ganito, ganyan, maganda na ang buhay niya. 'Di ba? Kasi kaya mo din gawin 'yun, 'di ba? Eh nagkataon lang na siya, kung ano man kung sino man na nakikita mo siguro na nagtagumpay na sa buhay, nakamit na niya yung mga pangarap niya, nauna na siya, no? Nauna na siyang mag-take action para makamit niya yung kung ano ang meron siya sa ngayon. Nagsipag na siya, nagtiyaga na siya, ginawan na niya ng paraan kaya gano'n na siya sa ngayon. So, but don't think na siya lang 'yon 'no, at hindi mo kaya 'yon, 'di ba? Hindi, kasi lahat tayo, always remember Gemini, lahat tayo meron tayong binigay ang Diyos na talent, na skills, na gifts 'no, at may marami ka pang mga skills na puwede mo pang matutunan, 'di ba? Na makadagdag pa 'no, sa kung ano ang meron kang kakayanan, 'di ba? At 'yan ang mga 'yan binigay sa atin para magamit natin to carry out our dreams, para makamit natin din ang mga gugustuhin natin bagay, our kind of life, 'di ba? So we are all equipped with something, 'di ba? Na magagamit para tayo ay magtagumpay din sa buhay. So, maaring ang kailangan mo lang, is to be bold and to be confident. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Okay? Magtiwala ka na kaya mo din magtagumpay. Kaya mo din na makamit ang mga pangarap mo. But kung hanggang isip lang yung diskarte mo, talagang hindi mangyayari. Hindi mo mararating kung ano ang gusto mo kung sa isip mo lang 'yan. Kailangan magtiwala ka sa kakayanan mo at gumawa ka ng paraan. You need to take action kasi there will be no success, walang success, walang pag-asenso, walang pag-progress sa buhay na walang movement. Kaya may aksyon na gagawin. Hindi po pwedeng nagdadasal ka lang ng nagdadasal. Hindi po pwedeng ganun na lang ang gagawin natin. Nadasal na lang tayo ng dasal and we're just going to wait for
what is going to happen, kung anong ibibigay sa atin ni Lord. Hindi naman pwede yon. Kasi papaano din tayo tutulungan ng divine kung wala naman tayong ginagawa? 'Di ba? If we are not taking action, papaano tayo magre-receive or aasa ng help ni Lord na wala naman tayong aksyong ginagawa? At always remember na may kasabihan, 'di ba, na God helps those who help themselves. Kaya kapag makikita na ng divine na nagsisipag ka na, nagsisimula ka ng magsikap, nagsisimula ka ng aksyonan ng mga pangarap mo, ayan na, diyan mo na makikita, no, na may tulong ng dadating, may tulong ng ipapadala sa'yo ang universe. Kaya yun, be bold and be confident. Magsimula ka sa ganun, ano, at determinasyon. At isipin mo na kung kaya nga nila, kaya ng ibang tao na magtagumpay at makamit nila yung mga pangarap nila, ay kayang-kaya mo din yun. Okay? All you need to do is get on your feet and take action. Okay? So we have the chickadee. Sabi dito, the time is right to release old patterns and energies. You are ready to embrace change. Yan. So nice, diba? Kapag inisip mo na, okay, gagawin ko na to. Gusto ko nang baguhin ang takbo ng buhay ko. At yung idea mo, gamitin mo na, isakatuparan mo na, i-roll out mo na. Ito na yung simula ng pagbabago. 'Di ba? At tanggalin mo na kung ano man yung mga minsan kasi meron tayong mga pinaniniwalaan. May mga beliefs tayo, meron tayong mga old patterns na sinusunod, no, na mga minana pa natin sa mga elders natin. Sometimes, that ends up to be sabotaging us. 'Di ba? At mapapansin mo din 'yon, no? Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon, 'di ba? But maaaring may mapapansin ka na, oh yeah, hindi na 'to applicable sa panahon ngayon. Hindi na 'to applicable sa mga nangyayari sa paligid ko sa ngayon. Kaya there are things na you need to release and embrace change, no? Yung naka-align na sa mga nangyayari sa mundo sa ngayon, yung mga naka-align doon sa mga gusto ng puso mo, yun na yung i-embrace ninyo sa ngayon. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. So, we have the star. Wow, napakaganda. Si star, eto na. This is about healing. Diba? This is about hope, new optimism. This is about new beginning as well. There's new life na magbubukas, no, para sa'yo, or parang gagawin mo to para sa sarili mo sa ngayon na magbabagong buhay ka. You're going to embrace change. You are going to embrace a new beginning. So which is really good. At ang maganda rito, no, mukhang marirealize mo din talaga yan na it's about time na para maging matapang ka, para maging matatag ka, magtiwala ka sa sarili mo at linisin mo na kung ano man yung mga old patterns na yan na maaaring nandiyan pa sa sarili mo na sinusunod mo pero wala namang magandang epekto na. So, feeling ko dyan, no, tatanggalin mo na din ang mga yan. And you are heading towards a new beginning. Magsisimula ka ng bagong buhay with a fresh perspective, 'di ba? At punong-puno ng confidence, tiwala sa sarili mo, magiging optimistic ka at handang-handa ka na akapin ang pagbabago. 'Di ba? Kaya parang there's so much excitement. Eventually, yun ang mararamdaman mo. Na magiging sobrang excited ka na magsimula ng bagong buhay. At wish fulfillment energy din ito sa star. Kaya most likely, meron din kayong mga pangarap na magka-come to fruition sa ngayon. May mga pangarap talaga na maaaring mangyayari na yan. So, we have the Six of Wands and yes, magtatagumpay ka, no? Merong mag-aantay sa'yo dito na tagumpay. Kapag ganun talaga, kapag nagsisikap ka, nagsisipag ka, 'di ba? Talagang tutulungan ka ng Divine Universe na ma-achieve mo yung mga gusto mong ma-achieve. And in this case, meron kang pagtatagumpayan. So, pwede na yung tagumpay na to is
tagumpay sa mga gagawin mo na bago, or this could be tagumpay na bunga din ng inyong pagsisikap na ginawa in the past. So, pupuwedeng gano'n din ang ganap dito. So, depende 'yan sa inyong sitwasyon. But there is going to be some success na maa-achieve kayo, 'no, sa ngayon, or in the near future. So, we have the Eight of Cups, and the Five of Swords. See, Eight of Cups, ano ito eh, there is a desire of you leaving something, or leaving someone, 'no, pupuwedeng gano'n. Pero since meron tayong ganito na you are going to release old patterns, puwedeng ito yung iiwanan mo. 'No, yung mga old patterns na 'yan, yung mga stale energies na 'yan, na mga hindi naman na nakakatulong sa'yo, hindi mo naman na 'yan napapakinabangan, hindi na nakakapagdulot ng magandang epekto sa buhay mo, 'yan ang maaaring tatanggalin mo na sa buhay mo. Maaaring 'yan ang, iiwanan mo na, at, mas aakapin mo na ngayon ang positivity, at, aakapin mo na ngayon yung mga bagong bagay, bagong pamamaraan, 'di ba? Bagong mga sitwasyon sa buhay mo, 'no? At, handa ka ng magsimula ng bagong kaganapan, 'no? So, pupuwedeng may gano'ng ganap ang iba sa inyo rito, okay? So, 'yun. And, Five of Swords is conflict. So, pupuwedeng hindi ko nakikita dito na meron kang conflict with other people, wala kang kaaway, walang gano'n. Ang napi-pick up ko dito, this is conflict sa puso mo, 'no? Maaari yung sinasabi ng puso mo ay iba sa sinasabi ng isip mo. Pupuwedeng nandodoon ang conflict na 'to, internal conflict. Kasi pupuwedeng related din 'yan dito sa Eight of Cups, you know? Feeling ko dito yung Eight of Cups na 'to at ang sinasabi ni Chickadee is related to each other pa rin, ano, na parang siguro nalilito ka. So, handa na nga ba talaga akong i-let go ko na yung mga old energies na 'to, yung mga pinaniniwalaan ko, 'di ba, yung mga belief system ko, 'di ba, parang gano'n. Yung parang iniisip mo, 'no, kasi siyempre pinaniwalaan mo 'yan for the longest time, 'no, parang minana mo pa 'yan sa mga ninuno mo, sa mga ancestors mo, sa mga, loved ones mo, 'no. Kaya ngayon parang yung parang nalilito ka if you are definitely going to let it go, at, magsisimula ka na nga ba ng bagong buhay? Gagawin mo nga ba yung mga bagay-bagay, 'no, ngayon, bago, mga ganyan. So, pupuwedeng ano ka, pupuwedeng may mga gano'n kang gagawin sa ngayon, 'no, kaya nalilito ka. But anyways, ah, isipin mo kung ano makakabuti para sa'yo, 'di ba? To embrace, a new way of living, mga paniniwala, or you're going to stay where you are, 'di ba? So, it's your decision. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.